Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Naging busy si Lucy para sa kanyang therapy. Dahil sa kagustuhan niyang makabalik sa dati agad, nagpursige siya kahit wala ang therapist niya. Inuna niyang palakasin ang pangangatawan niya. Hindi nga nagtagal ay nakakalakad na siya at nakakatakbo. Habang ginagawa iyon ay inaalagaan niya si Eleazar. Sa kanya ito tumatabi kapag natutulog. Sinasamahan niya rin ito sa mga session nito sa isang child psychologist. May mga ibang salita na itong nasasabi, pero madalang pa rin itong nakakausap na matagalan. Inaantay niya itong mag-open up mismo sa kanya. Nagdesisyon din ang mga magulang niya na wag muna itong ampunin sa ngayon dahil mukhang mas gusto nitong siya ang maging ina nito. Gusto naman niya at hindi siya magdadalawang isip na ampunin ito. Isa lang ang problema niya. Si Gael ang gusto nitong maging papa. Ito pa rin ang pinakamalapit na lalaki sa bata. Kinakausap naman ito ni Simon, pero ilag pa rin ito. Maging ang kanyang ama ay halos hindi makalapit sa bata. Pinanindigan niya ang putulin na ang anumang ugnayan nila ni Gael. Naisip niyang masasanay din si Eleazar na hindi nakikita si Gael. It was time for her monthly check-up kay Vincent at dahil wala ito sa Manila, ay sinabi nitong sa susunod na linggo na lapang. Hindi raw nito maiwan si Anika dahil naglilihi raw at lagi itong hinahanap. Nahihiya naman siya na sadyain pa siya nito. Kaya naman, napagdesisyon na niyang muling pumunta sa El Hombre Club para humingi ng referral kay Vincent. Oo nga at sinabi niyang huli na niyang punta roon. Pero para sa kalusugan naman niya yon. Binigyan naman siya ni Marie ng special access. Kaya pwede siyang pumunta roon kahit kailan. Nang makarating roon ay usual, binati siya ng mga kakilala niya. Masaya ang mga ito na mas mabuti na ang kalagayan niya ngayon. Dahil wala pa si Vincent sa clinic ay tumambay muna siya sa Drunk and Sober. She missed the place, the food, the ambience. Maganda talaga ang cafe ni Abby. At kahit napuntahan na niya ang ibang cafe nito sa Manila, ay iba pa rin ang branch nito sa El Hombre. Lumingalinga siya. She was actually nervous to see Gael. Ano ba ang mararamdaman niya kapag nakita niya ito? Lalapitan pa rin ba siya nito? Kakausapin? Wala po si Sir Gael dito. Nalingon na naman niya si Abby na nagsiserve ng pagkain niya sa kanya. Hindi ko naman siya hinahanap. Nang hindi makatiis ay tumingala siya rito. Wala talaga siya rito. Ngumiti naman ito. Wala siya dito. Madalas ay sinasama siya ni Sir Rusty kapag umuuwi na. Kung nandito naman ay nasa bahay lang siya. Tumango naman siya at ininom ang in-order na smoothie. Ganoon ba? Okay. Bigla namang sumulpot si Amara sa pagitan nila ni Abby. Commander! Ngumiti siya rito. Nakakahawa talaga ang ngiti nito. Kumusta ka naman? Eto, maganda pa rin. Anong hangin naman ang nagdala sa'yo rito? Daraanan ko lang naman si Vincent. Yung mga documents ko. Sa Manila na kasi ako magpapadoktor. Ah, ganoon ba? Pwede naman doon na lang tayo magkita-kita. Tumango naman siya. Tawagin niyo lang ako ha. May naalala siya bigla. Thank you nga pala doon sa flower, Amara. Sobrang ganda. Mukhang alagang-alaga. Flowers? Yung tulips ba? Naku, wala yun. Umiling-iling naman siya. Hindi. Yung magandang dahlia na binigay mo. Yung parang yellow at orange. Kumunot naman ang noo nito. Hindi kita dinalhan ng dahlia, Commander. Tila napaisip ito. Ah, hindi akin galing yun. Binigay ko iyon kay Sir Gael. Noon para hindi siya masyadong malungkot noong nalaman namin yung nangyari sa'yo. Napatigil naman siya. Nang magising siya ay naroon na iyong bulaklak na yon.
Iniisip niya na galing iyon kay Amara. So ibig sabihin, galing pala kay Gael yun. Mukhang binigay niya sa'yo. Ang bulaklak na yun ay palaging nasa tabi niya. Nang lumago ito ay pinalipat niya iyon sa garden. Pero mayroon pa rin siya sa bedside table niya ng bulaklak nito araw-araw. Sana alagaan mo pa rin siya kahit na galing kay Sir Gael. Oo naman. Ngumiti naman siya. Namiss kita, Commander. Sayang, hindi ka na namin makakabanding dito. Pero kita na lang tayo sa Manila ha. Tumango naman siya rito. Okay. Inaya niya itong kumain pero nagpaalam na rin ito. Nang matapos siyang kumain, sakto namang nag-text sa kanya si Vincent. Hinihintay siya nito sa klinik nang dumating siya. Ngumiti ito sa kanya nang makita siya. You look good. Gusto kong gumaling ka agad. Gusto ko na ngang bumalik sa kampo pero hindi pa pwede. Dahan-dahan lang. Alam mo naman kapag handa ka na, hindi ba? Pagkatapos i-discuss sa kanya ang mga diagnosis nito at prescription, ay iniwan na siya nito para ayusin ang mga papel niya. Doon naman pumasok si Anika sa klinik. Nakikita na ang umbok ng tiyan nito. Commander! Nakangiting sabi nito at hinalikan siya sa pisngi. Blooming ka pa rin, Doc. Tila nahiya naman ito. Hindi naman, si Vincent. May kinuha lang, tapos na naman kami. Ganoon ba? Miss ko na talaga agad siya. Totoo nga ang sinabi naman ni Vincent na medyo clenching nga si Anika ngayon buntis ito. Dok, may itatanong ako sa'yo. Okay, ano yun? Sabi nito habang nagsusubo ng baon nito. Paano mo siya napatawad? Simple lang naman, Commander. I wanted to be happy. Kahit anong deny ko, siya ang mahal ko. He cheated on me and honestly, ang takot sa puso ko ay hindi nawala. Pero alam ni Vincent na ang nararamdaman ko. Ginagawa niyang lahat para patunayan ang kanyang sarili. Hindi siya napapagod. Ayaw namin mawala ang isa't isa. Hinawakan nito ang kamay niya. Ano bang sinasabi ng puso mo, Lucy? Napayuko naman siya. Ayoko na masaktan ulit. Naiintindihan kita. Pero ano ba ang pipiliin mo? Ang masakta na wala siya sa buhay mo? O ang posibilidad na magiging masaya ka na nasa buhay mo siya? Ang sinasabi ko lang naman, magagawa mo lang iyon kapag nagawa mo ng mahalin ang sarili mo. Noong nakilala mo siya, sa kanya mo nakita ang pagmamahal na hinahanap mo sa mga nakapaligid sa iyo. Sa experience ko naman, natutunan kong mahalin ang sarili ko. And a lot of things good came after that. Alam ko na kasi yung deserve ko. Finally, I can be completely happy. Parang hindi ko pa yata kaya. Wala naman nagmamadali sa'yo. Maniwala ka. Kailangan mo ng oras para mag-isip. Unahin mo muna ang sarili mo. Kapag kaya mo na, nandoon lang siya at naghihintay sa'yo. Kahit hindi yun si Gael o kahit sino pa. Hindi ko alam na nagpakasal pala ako sa isang teacher. Napangiti siya ng halikan ni Vincent si Anika sa ulo. Sila ang perpektong huwaran na nagmamahalan ng mag-asawa. Kailan kaya siya magkakaganoon? Nang makuha na niya ang mga dokumento ay lumabas na siya sa klinik. Nagdesisyon siyang bisitahin muna si Marie. At katulad ng dati, binati siya ni Waldo. Pinapasok naman siya nito kaagad. Nagulat ako na makita kita rito. Nakangiting bati nito. Nakasuot siya ng maroon suit sa pagkakataong ito na may perpektong sombrero at belo na nakatakip sa kanyang mukha. Pasensya na at ngayon lang ako napadaan. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa lahat ng tulong mo. Ikinaway niya ang kanyang kamay. No worries, darling. I'm happy to see you as well. Baka ito na ang huling bisita ko sa club mo. Kahit nagustuhin ko mang bumalik-balik, hindi iyon makakabuti sa akin. Naiintindihan ko, hindi naman ako namimilit ng tao. Inilapag niya sa mesa ang access card niya. Salamat at hinayaan mo ako maging bahagi ng iyong paraiso. Sana mas marami ka pang
maka-experience ng mga magagandang bagay rito. Speaking of, napagdesisyonan kong buksan ang club para sa mga sundalo na galing sa misyon, kasama ang kanilang pamilya. Maliit na bagay lang iyon pero gusto ko talagang ibalik sa kanila. Makakapagpahinga sila bago sila makabalik doon sa kampo. Masayang masaya siya na halos yakapin na niya ito. Malaking bagay na iyon para sa kanila. Tumayo na ito at nakipagkamay sa kanya. Sana makita pa rin kita sa labas ng club, Captain. Wika nito. Nakatitig si Lucy sa bulaklak na makauwi siya. Ang bulaklak na hinahangaan niya nitoong nakaraang buwan at nagpapangiti sa kanya sa tuwing magigising siya. Ito ay nagmula kay Gael. Anong meron? Narinig niya ang tanong naman ni Simon sa kanya. Galing kay Gael ito. Oo. Tiningnan niya ito. Alam mo? Oo naman. Bakit hindi mo sinasabi? Hindi ba ikaw ang nagsabi na iuwi natin yan? And what if I know? Hindi mo iuuwi yun? It's just a flower, Lucy. Napahiga naman siya sa kama. She's frustrated. Ayaw na nga niyang isipin ito pero heto na naman siya. Affected ka pa rin ba sa kanya? Napatakip naman siya sa mukha niya. Naiinis talaga ako sa sarili ko. Tumatawa itong lumapit sa kama niya. Hindi ko naman dapat ito sabihin sa'yo pero Dad is actually working with him on a project para daw sa modernization ng army and he'll come by this week. Napatayo siya bigla. Ano? Napakaganda ng pagkakaupo ng kanyang kapatid sa kanyang kama na para bang tinutokso siya nito. Pwede ka naman makipaglaro na lamang kay Eliazar sa loob ng kwarto nito para hindi mo siya makita, hindi ba? Kaya niya ba yun? Sigurado siyang hindi niya makikita ito pero alam niyang magiging okupado ng isipan niya ito. Hindi na ako affected. Hindi mo kailangang kumbinsihin ako, Lucy. Ang sarili mo ang kailangan mong kumbinsihin, hindi ba? Muli niyang tinitigan ang bulaklak. Akala niya, mas mapapadali ang buhay niya pero parang mas pinapahirapan niya ang kanyang sarili. Alam niya kung paano siya magiging masaya. For the rest of the week, alam niya kung bakit kaya kung maaari, hinahayaan niya maging busy siya sa mga bagay. Ngayon ay inaalagaan niya si Eliazar. Binabasahan niya ito ng mga libro. Tila nakikinig naman ito dahil tahimik lamang ito na sumusunod sa kanya. Nang tumigil siya saglit ay may narinig siya mga boses. Base sa kabog ng dibdib niya, alam na niya kung sino iyon. Tumakbo si Eliazar at palabas na mukhang nakilala rin ang tinig na iyon. Sinundan niya ito dahil baka lumabas ito ng bahay at pumunta ng kalsada. Napatigil lang siya na makita na karga na ito ni Gael. Habang nasa pinto ng bahay nila, ang makita niyang muli si Gael ay tila nabuhay ang lahat ng emosyon na pilit na niyang kinakalimutan. Mukhang tapos na ang mga ito sa meeting nila. Kasama rin ito si Ryan at isang lalaki na hindi niya kilala. Mahigpit ang naging kapit ni Eliazar dito habang ito ay umiiyak. Naaawa naman siya rito. Bakit pa parang silang may anak ni Gael? Parang broken family sila. Stop crying now, sabi nito. Mukhang hindi pa sila nito napapansin. Miss Papa, sabi naman ni Eliazar. Balungkot siyang ngumiti at tinapik ang ulo ni Eliazar. Miss na din kita, buddy. Nang yakapin ito uli ng bata ay saka siya nito napansin. He was looking intently at her. Maraming emosyon sa mga mata nito ang hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Parang nakonsyus siya bigla. Nakapajama lang siya at tsinelas. She looked so plain. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maglakad ito papalapit sa kanya. Hinihintay ka ng mama mo, sabi nito. Nilingon siya ni Eliazar at inabot ang isang kamay nito. Akala niya ay ililipat na ito sa kanya pero hinila siya nito. Nanlaki ang mga mata niya nang
Halos magdikit na ang mukha nila ni Gael. Mama? Papa? Sabi naman ni Eleazar. Napuno na bango ni Gael ang butas ng ilong niya at namiss niya talaga ito. Nahihiyang ngumiti ito sa kanya at inalayo ang sarili sa kanila. Pasensya na. Ibinaba nito si Eleazar at kinausap ang bata. Be a good boy, okay? Tumango naman ang bata dito. Aalis ikaw? Oo, uuwi na kami. Dito na lang ikaw. Ngumiti naman si Gael. Hindi pwede. May binulong ito kay Eleazar at tumango-tango lang ang bata rito. Tumayo na ito at nagpaalam sa kanya. We'll get going. Bumalik na ito sa mga kasama at umalis na nga. She was left dumbfounded. Nakatingin lang siya sa mga ito habang naglalakad paalis. Bumalik na si Eleazar sa kwarto nito. Naguguluhan siya sa ibinulong nito. Pero umiling lang siya at bumalik kay Eleazar. Nang gabing iyon ay hindi naman nag-bring up ang ama kung ano ang ginagawa nila kasama nila ni Gael. Hindi talaga binibring up ng mga ito si Gael kung naroroon siya. Iniisip ng pamilya na makakatulong iyon sa kanya. Paakyat na sana siya sa kwarto para matulog nang hilahin siya ni Eleazar pabalik ng kusina. Tinuro nito ang ref, kaya binuksan niya iyon. Kinuha nito ang gatas at iniabot sa kanya. Gusto mo ba ng gatas? Umiling ito at tinuro ang karton ng gatas. Papa, kapag kuwan ay tinuro siya nito. Bigay. Ilang segundo siyang natulala bago niya naunawaan ang sinasabi nito. Mukhang iyon ang sinabi ni Gael dito. Salamat, sabi na lamang niya. Nagsalin siya ng gatas bago sila umakyat. Nainom na nito ang gatas nito, kaya para sa kanya talaga iyon. Nang mapatulog niya ito ay bumalik na siya sa kwarto niya. Hanggang kailan niya ito kayang itago? Gusto niyang maging masaya ngunit sa halip. Pakiramdam niya ay inaalis niya sa sarili niya ang kaligayahang iyon. Unang araw niya sa psychologist niya. Mag-isa lang siyang pumunta roon. Gusto na niyang matapos ito. Matagal na niyang pinagpaliban ito noon pa man. Mental health is important. Hindi man kaagad napapansin iyon. Nararamdaman pa rin lalo na kapag mag-isa ka. May mga oras na binabangungot pa rin siya. Medyo bumaba na rin ang self-esteem niya. Dahil nga hindi pa siya bumabalik sa dati. She was second on the line at mukhang tapos na ang unang pasyente. Nanigas siya na makilala ang pasyenteng iyon. Nakatalikod ito pero alam niya kung sino iyon. Anong ginagawa nito dito? Salamat ulit sa oras mo. No worries, trabaho ko ito. Nakipagkamay si Gael sa psychologist bago naglakad papalayo. Hindi siya nito nakita dahil ang daan ay nasa kabila. Next, saka lang siya tila nagising. Pumasok naman agad siya sa loob. Mukhang nasa early 50s na ang psychologist niya. Mayroon siyang 2 puting hibla ng buhok. Nakangiti ang mukha niya at hindi naman talaga siya tinatakot nito. Tila nawala rin ang kaba niya. Mukhang pamilyar ang una mong kliyente, sabi niya rito. Sinusubukan niya magbukas ng usapan. He is a famous businessman and very eligible bachelors now. He lost his wife ilang buwan na ang nakakaraan at nagkaroon siya ng depression. Medyo okay na siya sa ngayon. Nawalan siya ng asawa. May pumitik sa puso niya. Kinailangan ni Gael talagang pumunta sa isang psychologist doong akala na namatay siya. Ibig sabihin, naging mahirap nga para dito ang nangyari. So, it's your first day? Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Isa akong sundalo. Nahihirapan akong makalimutan ang mga nangyari sa akin. Tumango naman ito. Hindi ikaw ang unang sundalo na hinawakan ko. Ano ba ang nagpapahirap sa'yo? Sinabi niya dito ang tungkol sa kanyang mga bangungot.
tungkol sa kanyang panaginip noong siya ay nakoma at kung paano nagbago ang mga bangungot pagkatapos noon. At napatawad mo na ba talaga ang sarili mo? Sa tingin mo ba ay nagkulang ka talaga sa mga kasamahan mo? Umiling naman si Lucy. Naiintindihan ko na ngayon kung ako man ay nasa lugar nila. Gagawin ko rin ang ginawa nila. Hindi naman pala sila galit sa akin. So ano ba ang mga bangungot mo? Para pong nauulit lahat. Noong hinahabol kami ng mga rebelde, hanggang sa pagsabog ng bomba. There's always this feeling na hindi na ako magigising. That I'll be in coma again. There were times when I can't sleep at all. Lucy, ang nararanasan mo ay post-traumatic stress disorder o PTSD. Sa kaso mong ito ay resulta ng iyong pinagdaanan sa giyera o labanang pinanggalingan mo. Karaniwang sa mga sundalong tulad mo, pati mga pulis ay nakakaranas ng ganyan. Hindi ka nag-iisa. It's not an isolated case. Paano ko ito malalampasan, Doc? Madali lang mag-prescribe ng gamot, but as much as possible, that will be our last resort. Pero may pagkakataon ba na hindi ka dinadalaw ng iyong mga bangungot? Napatigil siya at napaisip. Tumango naman siya. May mga gabi kung saan nakatulog ako ng maayos. Siya, lagi akong dinadalhan ng gatas. Hindi niya ako iniiwan hanggang sa nakatulog ako. Binigay niya sa akin ang kanyang unan dahil nakatulong ito sa akin na kumalma. Pwede ko bang malaman kung sino siya? He was my husband. Pero naghiwalay na kami. Napasandal sa upuan ang doktor. Why do I get this feeling that you miss him? Sa paraan na malungkot mong ngiti, mga emosyon sa iyong mga mata. Tama ba ako? Ang alam ko lang ito yung mabisang paraan. Hindi masusuklian ang pagmamahal ko sa kanya sa loob ng 10 taon na kasal ako sa kanya. Habang nagpa-process yung annulment namin, medyo naging okay kami. Iyon ang naramdaman ko. Nang muli kami magkita, sinabi niya sa akin na mahal niya ako. At iyon ba ang rason kung bakit ayaw mo na siya sa buhay mo? Pero sinabi mo na mahal ka niya at hanggang ngayon mahal ka pa rin niya. Ayoko na masaktan ulit, Doc. Baka sa tingin mo ay masakit ang mararamdaman mo? Takot ka bang lumaban muli? Siya lang ang lalaking minahal ko, Doc. Tumango naman ang doktor. Lahat ng alam mo tungkol sa pag-ibig ay nasa kanya. Natatakot ka at nasasaktan dahil ganun mo siya kamahal. Takot ka masaktan ulit ng taong yun. Ito isang normal lang na reaksyon mula sa taong nasaktan. Hayaan mong sabihin ko ito sa'yo. Karaniwan kong itong sinasabi sa mga kabataang mag-asawa. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagkuha ng mga panganib. Ang masaktan ay nangangahulugang nagmamahal ka ng totoo. Pero hindi ibig sabihin na hayaan mong masaktan ng walang katapusan. It's not always a happy ever after. Pagkatapos ng kasal, Lucy, ito ang simula ng isang bagong hanay ng mga problema at hamon na dapat harapin ninyong dalawa. Kahit na hindi na siya, kahit iba na, it doesn't guarantee a painless relationship. Your choice to protect yourself is normal. Tama lang na inuna mo ang sarili mo. Self-love is something one should be before expecting something in return. Kung buo mong maibibigay ang sarili mo sa relasyon at ganoon din ang karelasyon mo, hindi magkukulang ang pagmamahal sa relasyon ninyo. Ngayon, handa na siyang makasama ka. Pero hindi ikaw. Maging tapat ka sa akin, Lucy, kung mabibigyan ng pagkakataon na makilala ka ng bago o makasama ang taong ito. Sino ang pipiliin mo? Kinapa niya ang kanyang damdamin.
Hindi niya maisip ang sarili niyang may kasamang iba. Noong mga oras na niyakap ni Eliazar si Gael, ramdam niya ang pag-ibig. Yun ang gusto niya. Isang pamilya na may Gael sa buhay niya.